Good morning, everyone! Maligayang Pasko po sa bawat isa. Hayaan niyo po na bago po magsimula ang araw na ito ay tayo po ay magsasama-sama para po magpuri at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos Ama na nasa langit na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Sige po, bago po tayo magsimula, hayaan niyo po na tayo po muna ay manalangin. Panginoon, marami po salamat sa pagkakataon na ito na patuloy mong binigay sa amin. Ikaw nga lang po ang patuloy na madakila at maparangalan. Nasaan man po kami, Panginoon, bahagi ng aming mga tahanan. Marami po salamat sa iyo nga lang po ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Hallelujah. Ito naman po tayo po ay celebrate na naman ang panibagong taon na tayo ay kasama ng Panginoon. Amen. Maaari po ba nating batiin kung nasaan man tayo ay mga tabi natin ng Merry Christmas. Amen. Hallelujah. Pasko na naman. At kahit na hindi tayo magkakasama physically, nasa mga kanya-kanya man tayo mga tahanan, ang mahalaga, nawa tayo ay magkaisa sa paggunita, sa pagsilang ng ating Panginoong Jesus. Amen. Na dahilan kung bakit tayo ay nagdiriwang ng Kapaskuhan ngayon. Amen. Maaari ba natin palapakan ng Panginoon? Hallelujah! Amen. Let us enjoy this moment na tayo po ay may pagkakataon ay pagdiwang ang pagdating ng ating Messiah. Amen. Ang nagligtas sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Amen. Sapagkat siya ay karapat-dapat na ating pasalamatan, papurihan at dakilain sa ating buhay. Amen. Ang kalawakan, di ko maunawaan yung dahilan kung bakit ako hindi mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, yung binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Kung may pagsubok man, andyan ang Panginoon. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, di mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo, Jesus, yung binigay sa akin. Amen. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Salamat, Panginoon. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, pasalamatan ka. Bisan pa, buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, pasalamatan ka. O salamat, Panginoon. O Jesus, sa pag-ibig mo. Amen. Oh, salamat, Panginoon.
O Jesus, sa pag-ibig mo ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Patuloy po tayo magdiwang dahil kapiling natin, kasama natin ang Panginoon. Amen. Kahit na siguro yung iba sa atin magse-celebrate ng Christmas, ang Kapaskuhan ng simple lang, no? May simpleng pansit, may simpleng kakanin, no? Yung iba marahil may kanin at ulam. Ang mahalaga, kasama natin ang Panginoon. Ang mahalaga, tayo ay may Diyos sa ating mga puso na kahit anumang panahon, hindi lang Pasko, no? Kapiling natin siya at siya yung kumakalinga sa atin, siya yung nagpo-provide para sa atin, siya yung nagbibigay ng kalakasan sa atin. Kaya nawa, no, sa araw na ito, patuloy natin buksan yung mga puso natin at i-appreciate yung presensya ng Panginoon sa buhay nating lahat. Na tayo lahat ay nagpapasko, nagdiriwang ng Kapaskuhan na ito, na meron tayong Diyos na lagi sumasama sa atin. At yun yung pinakamahalaga. Minsan kahit wala tayong masasarap na pagkain, walang hamon sa mesa, walang queso de bola, no, walang masyado magagarbo, mararangyang regalo, pero yung katotohanan na may Diyos ka sa puso mo, kaya mong magsaya. Dahil it's more than food, it's more than gifts, it's more than money. Because walang makakapantay sa presensya ng Diyos sa buhay nating lahat. Kaya tayo ay mapalad na yung presensya ng Diyos ay sumasama sa atin palagi. Kasi hindi yung matutumbasan, hindi matatawaran ng kahit anumang bagay dito sa lupa. Kaya this morning tayo ay mag-celebrate dahil tayo ay may Diyos sa ating mga puso. Amen? Let us enjoy this presence na talagang buksan lang natin yung puso natin, sabihin natin, Panginoon, sa araw na to, gusto pa kitang makilala. Gusto ko pa na mas lumalim yung pagkakilala ko sa iyo, yung relasyon ko sa iyo, Panginoon. Yun yung pinakamaganda ring regalo na pwede nating handog sa Panginoon. Yung puso natin na handang-handa na magpabago, magpagamit sa Kanya. Amen? So this morning, let us praise God and thank Him for all that He has done in our lives. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, Lord, you deserve the glory, the honor, and the praises of God. Maranasan ka pa sa buhay ko. Aming Diyos, tanging naisin ko ay masunod ang layunin mo. Sa buhay ko, maghari at ng puso'y mapuno ng pagsamba. Puso ay baguhin pa, sa buhay ko kumilos ka. Magpupuri sa'yo aming Ama. Masunod ang layunin mo. Sa buhay ko'y maghari ka at ng puso'y mapuno ng pagsamba. Puso ay baguhin pa, sa buhay ko kumilos ka.
ka. Pupuri sa'yo, aming Ama, sa buhay ko. Maghari ka, puno ng pagsamba, puso ay bubumpa sa buhay ko. Inos ka, pupuri sa'yo, aming Ama, puso ay bubumpa sa buhay ko. Inos ka, pupuri sa'yo, aming Ama. Oh, Ama. Oh, Ama. Pupurihin ka. Oh, Ama. Sambahin ka. Pagkilain ka, O Diyos. Oh, salamat. Salamat po aming Diyos sa pag-ibig na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Salamat, O Diyos, dahil kahit kailan hindi mo iniwan, hindi mo pinabayaan ang bawat isa po sa amin. Thank you, Lord, for your unending grace, for your overflowing love sa buhay namin at sa buhay na aming mga pamilya, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy mo na punuin ang aming puso, Lord, ng iyong presensya, Panginoon. Pag umapawin ito, hayaan mo na ito ay dumaloy sa buhay din ng mga tao na kapaligid po sa amin, Panginoon. Sa ganun, Panginoon, everybody will celebrate the joy of our salvation, O God. Salamat po aming Ama sa pagkakataon na ikaw po ay aming papurihan, pasalamatan at sambahin, dakilain ng pinakamataas mong pangalan, O Diyos. Salamat na marami aming Diyos. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Amen. At syempre, patuloy natin ipagdiwang ang Kapaskuhan. Awitan natin ang ating mesyas ng Pasko. Amen. Hallelujah! Hey! Amen. Hinang sumina ng Panginoon sa salibutan, siyang nagdudulot ng kaligtasan sa lahat. Kaya siya ay dinukila ng Diyos Amang mapagmahal at binigyan ng pangalan na higit sa lahat. Amen! Hey! Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, pagmahalan tayo. Minsan ba? Amen! Panginoon sa salibutan, siyang magdudulot ng kaligtasan sa lahat. Amen! Kaya siya ay pinakila ng Diyos Amang mapagmahal at binigyan ng pangalan na higit sa lahat. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan. Minsan pa, hey! Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo.
Praise the Lord. Merry Christmas po. Ito yung particular na mga salita na maririnig nating bate. Simula pa lamang po ng September hanggang sa especially ngayong 25 ng Disyembre 2024. Merry Christmas po sa buhay ng bawat isa sa atin. At coming pa sa mga susunod na mga araw, may mga pahabol pa tayong bate, di ba, ng mga Merry Christmas. Lalo na yung mga hindi pa natin nababate o hindi pa natin nakakasama sa celebration ng Christmas, yun yung ginagawa natin. Pero sa buhay ng bawat isa sa atin ay, why do we really celebrate Christmas? Or in particular, why do we celebrate Jesus? So when I reflect on the wise man's journey to find the Savior, ito po yung bagay na nakikita ko palagi o na i-imagine ko sa ganitong tagpo. Nai-imagine ko kung gaano kahirap, katyaga ng mga wise men yung kadedicated nila doon sa kanilang ginagawa. Kasi sa totoo, it was tough work for them. They have to make the night journey to follow the star. In fact, the star only appeared at night so that they had to travel at night, despite darkness, hardships, and danger. Pero ang mahirap pa nito, there may be times when the star does not appear. They have to be patient and wait for the star to show itself again. And it took them nearly 2 years to find the Savior. Pero after a long wait, the star appeared again. And when they followed it, they found the Savior of the world. Of course, our Lord Jesus Christ. Sa teksto po natin ay gusto kong basahin ang Matthew chapter 2, verses 10 to 11. When they saw the star, they were overjoyed. On the coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Ang Panginoon magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. Ano ba ang pinakadahilan why they were looking for our Lord Jesus Christ? Bakit gustong-gusto nilang matagpuan ang ating Panginoong Hesus? Bakit pumayag sila kahit matagal ang pagsisearch nila, kahit na mahirap yung ginawa nila, motivated pa rin sila, dedicated pa rin sila, at saka yung nagpursue pa rin sila hanggang sa finally matagpuan nila ang ating Panginoong Hesus. So why they were looking for Jesus? Gusto ko lang bigyan din ng sa pagkakataong ito ng Christmas. So tingnan po natin. Number 1, Jesus can give satisfaction to what is lacking in our lives. Every one of us are longing for satisfaction. We are looking for satisfaction. Alam natin kung saan natin hahanapin minsan ng satisfaction, minsan sa party, sa mga gadget, etc., etc. The problem with with earthly treasure is that it never satisfies. It always cries out for more, and it wants more for this and more of that. Alam niyo na-encourage ako dun sa sinabi ni Blaise Pascal. Ito yung sinabi niya. There is a God-shaped vacuum in the heart of every man which any created thing cannot fill, but only by God, the Creator, made known through Jesus Christ. Sa buhay ng isang tao, mayaman, mahirap, o kahit na anong kalagayan sa buhay, merong kulang na bahagi sa kanyang puso. Ang Diyos lang ang makapagpupuno noon. It doesn't matter who you are. Mayaman ka, mahirap ka, educated ka, or uneducated ka. It doesn't matter what country
you are from the Philippines, from USA, from Italy, etc., etc. Pero it doesn't matter the color of your skin or the language you speak. Alam nyo, our lives will only be completed if Jesus becomes the Lord and Savior of our lives. Alam nyo, nung unang mga Christmas na nagsa-celebrate tayo, ako personally, parang wala naman talagang fulfillment eh. Parang masaya lang yung happenings, masaya lang yung mga parties, masaya lang yung receiving gifts. Pero talagang yung fulfillment ay sa Panginoon lang talaga natatagpuan. Naalala ko, since na nakakilala ako sa Panginoon, nag-iba yung tingin ko sa Christmas, mas naging masaya, meaningful, at saka naalala ko nga ang simpleng-simple lang ang celebration ng Christmas pag dumadating yung Christmas. Pero iba na yung joy. Kasi yung joy is, alam mo, napapalugod mo lang ang Panginoon. Alam mo, kasama mo ang Panginoon. Alam mo, nandoon ka sa ilalim ng kalooban ng Diyos. Napaka-fulfilling na mga bagay na yon. So, mahalagang bagay. Kaya yung mga wise men, ito yung inaasam-asam nila at natagpuan nila yung satisfaction na yon nung natagpuan nila ang Panginoon. In fact, sabi pa nga lang doon sa verse 10, when they saw the star, they were overjoyed. Kasi nung nakita nila yung star, malapit na silang makita yung tagapagligtas na hinahanap nila, ang ating Panginoong Hesus. Kaya sobrang galak na nila, sobrang saya na nila. They are so close sa Panginoon na makita nila talaga at ma-encounter nila ang Panginoon. Yun pa lang, yung ma-encounter pa lang, sobrang tuwa na, sobrang saya na. Another na dahilan why they are looking for our Lord Jesus Christ is Jesus provides the solution to humanity's greatest problem, which is sin. We all have problem in life. Pero hindi yun yung pinag-uusapan natin ngayon. Ang pinag-uusapan natin, yung pinaka-greatest problem ng lahat ng tao, ang kasalanan. Alam niyo, yung dumating ang Panginoong Hesus dito, comes as a light in a darkened world. So ganito nangyari. It helps us see how unloving we have become, how insensitive we have become to God's Spirit. Nung nakakakilala na tayo sa Panginoon, doon natin nakikita na, ito pala, malayo pala yung loob ko dati sa Panginoon, masama pala ako, ganito pala ako. It shows us how selfish or greedy we are. And it shows us how we really are. Ano yung totoong kalagayan natin sa buhay. Pero ang maganda, God has pointed the way to Jesus through the star and the angelic announcement. Yung announcement ng angel, yung star, naglilid yon, pointed yon papunta sa ating Panginoon. Because Jesus is the answer. Alam niyo, yung pinakatotoong totoo, Jesus is the answer. Ano yung pangangailangan mo? Jesus is the answer. He is the way, the truth, and the life. Kaya nga, yung may satisfaction dun sa mga bagay na yon. So, ito yung nangyari. Yung sa verse na sumunod ay, sa verse 11, on the coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Indeed, tingnan natin indeed, the Magi came to worship Jesus, as did the shepherds. Yung nauna lang yung mga shepherds, pero yung mga Magi ay sumamba din sa Panginoon because they believe in Jesus. Doon pa lang sa prophecy, doon pa lang sa pinag-aaralan ng mga Magi, parating yung Savior. At yun yung senyales na dumating na yung Savior. Kaya naniniwala sila, nananampalataya sila sa Panginoon. Kahit ang simbolo pa lang ng Panginoon ay bata pa lamang.
At walang kabungge-bungacious yung pagkakataon na yon. And yet, nananampalataya na sila. Even the shepherd, nung natagpuan nila ang ating Panginoong Hesus sa anyo na sanggol pa lang. Ang mga wise men sa anyo na bata na ang Panginoon. Pero parehas, satisfied sila. Alam nila ang Panginoon ang solution sa greatest problem ng tao. So, pangatlo at saka panghuli, Jesus brings great joy and excitement to ordinary people and celebrities. There was a joyful reaction to the news of the birth of a Messiah. Tingnan natin kung ang mga baby na dumarating sa isang pamilya, sobrang saya na ng mga tao. Siyempre, of course, nung tatay, nung nanay, nung mga kapatid, mga lolo, lola, masayang-masaya na sila sa coming ng newborn na member ng kanilang family. And of course, lalong higit, nung dumating ang Panginoong Hesus, hindi lang kagalakan kay Mary, kay Joseph, kundi kagalakan ng buong mundo. Wow! Praise the Lord. Yung kagalakan ng mga shepherd, represented ng mga mahihirap, ng mga nobodies. Yung mga wise men, represented ng mga mayayaman, mga maimpluwensyang mga tao, mga noble. So, para mas makita natin, tingnan natin yung verse. Luke 2 verses 17 to 18. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed. Wow, ganda-ganda. At what the shepherd said to them, narinig pa lamang nila yung good news ng pagdating ng Messiah, ng ating Panginoong Hesus. Wow, sobrang galak na ng mga tao na nakarinig nito. Alam nyo, totoong-totoo, sa isang taong nagbukas ng puso sa Panginoon, nakilala mo ang Panginoon bilang Panginoon sariling tagapagligtas, yun ang unang-unang nangyari, sobrang kagalakan, sobrang fulfilling, sobrang alam mo, answered prayer ka. There was an excitement over the shepherds kasi nung pati na doon sa pagsabi nila sa mga ibang mga tao. At yung lahat ng nakarinig nito, nakikisaya, So tingnan natin lahat ng tao sumaya. Lahat ng tao ay nagdiwang dahil yun yung mga tao na alam nila yung dumating talagang tagapagligtas ng lahat. Alam nila yung dumating ay ito yung pinangako ng Panginoon na magiging katugunan sa lahat ng kanilang mga pangailangan. So ganito, when you realize that God has sent a Savior, tayo rin, we can't help but be excited and amazed. Ganun ang nangyari sa mga shepherd, ganun din yung mga nangyari sa mga magi sa kanilang panahon. Di ba? Yung unang passage na nabasa ko pa lang, when they saw the star, they were overjoyed. And that's the meaning. That's the reason why we really celebrate Christmas. We celebrate the Lord Jesus Christ. Ngayon, ganito. Jesus still draw us to Himself today. Gustong-gusto pa rin ng Panginoon ilapit ang tao sa Kanya. Tayo pa rin, kahit matagal na tayong Christian, gustong-gusto pa rin tayong ilapit patuloy ng Panginoon sa Kanyang sarili. He is the light of the world. At anuman ang kalagayan natin sa buhay, gustong-gusto tayong katagpuin ng Panginoon. What is your wish this Christmas? Maring ang wish natin siguro ay mayroong problema sa bahay, kailangan natin ng
ng kilos ng Panginoon. Maaring merong mahal tayo sa buhay na nasa may sakit at karamdaman. O maari naman we are struggling dun sa financial needs or anything na wish natin. Let us seek first the Savior, our Lord Jesus Christ. And then, sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you as well. Tayo po'y manalangin. Samahan niyo po ako sa pagyuko at pagpikit at tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, salamat po sa diwa ng Kapaskuhan na ito. Salamat po, Panginoon. Patuloy mong hipuin, katagpuin ang buhay ng bawat isa sa amin, Lord, na nakikinig at nakaka-witness ng Christmas service na ito, God. Lord, maranasan ka namin personal, O God. Kausapin mo kami, yakapin mo kami, iparanas mo sa amin, Lord, yung kung ano yung naranasan, Lord, ng mga magi nung kanilang kapanahunan, ng mga shepherds ng kanilang kapanahunan, nung mga nakarinig ng mga balita na ibinalita nila, Panginoon, na kumalat, lahat ay mga nagalak ng gusto. Lord, kami rin, Panginoon. Kami rin, O Diyos. Patuloy po naming madama ang ganong kagalakan, ang ganong kapayapaan, ang ganon, O Diyos, na pag-ibig mo, O Diyos, sa amin. Salamat po, O God, ng marami. Bigkisin mo kami ng iyong pag-ibig, O God, at maranasan po namin patuloy ang pagkakatagpo mo sa aming buhay. Salamat po. We give you honor and we praise your holy name, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Merry Christmas po. Napakagandang paalala po ng mga salita na narinig natin sa umagang ito. Siguro po yung iba sa atin talagang madaming iniisip, lalo na po bago dumating ang araw na to. Pero napakagandang paalala na sa sinabi po ng ating mahal na pastor na sabi nga doon ay Jesus is the answer. Kaya naman isang bagay lang o paalala na once na kilala natin po ang Panginoon ay talagang may satisfaction po talaga doon. So, ngayon po na nagsisimula na ang Pasko, sana po napasimulan talaga natin ang Pasko na ang Diyos ang nauna. Ang Diyos ang talagang bigyan natin ng panahon, no? At bonus na lang po talaga ang mga masasarap na pagkain. Ano po? Ano kaya mga handa ninyo? At bonus na lang din po talaga yung mga gift na matatanggap at binibigay po natin. So, hayaan po natin na sa araw na ito ay talagang wag nating kakalimutan ang pinakamahalaga na tao. Kaya po tayo nagdiriwang. At iyon po ay ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Minsan pa, no, bago tayo, yung iba siguro sa atin, mamamasko na. Iba siguro makikikain na sa ibang bahay, no? May iba siguro magsha-shopping na. Pero bago natin yon gawin, minsan pa tayo ay magpuri at pasalamatan ang ating Panginoon. Hallelujah! Hey! Amen! Hihilang simila ang Panginoon ang sanlibutan, siyang magdudulot ng kaligtasan sa lahat. Kaya siya ay pinakila ng Diyos Ama na mapagmahal at binigyan ang pangalan na higit sa lahat. Amen. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Bisan pa! Panginoon ang sanlibutan, siyang magdudulot ng kaligtasan sa lahat. Kaya siya
ay di dakila. Ang Diyos Ama na mapagmahal, binigyan ang pangalan na higit sa lahat. Amen! Oh! Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan. Amen! Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo, magmahalan tayo, magmahalan tayo. Amen. God bless you po and Merry, Merry, Merry Christmas. Amen. Amen. Bago po matapos sa ating gawain sa umagang ito, hayaan niyo po na i-announce lang po namin yung mga mahalagang event po na mangyayari po sa ating Sunday. Ito po ay ang ating Thanksgiving services. So ito po ay sa oras po ng ating first service na alas 10 hanggang 11:30 po. Meron din po tayong pangalawang Thanksgiving service at iyon naman po ay sa oras ng ating second service na alas 2 hanggang 3:30. At ganun din po, magkakaroon din po tayo ng kids Christmas party po ng umaga o alas 10 po ito ng umaga. At sa hapon naman po, sa oras po ng youth service ay magkakaroon naman po tayo ng ating youth Christmas party. Kaya po, magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. God bless po and Merry Christmas! Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo, magmahalan